Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Reconciliation ngayon between PBBM and Dutertes ang palaging napabalita sa social media. Ano bang mga kondisyones bago makipag-reconcile ang mga Duterte? Marami. May nagsasabi na kailangan wala ng impeachment at kailangan din na mauwi ang Tatay Digong ng mga DDS. Kaya ito, atin mo na panoorin ang video courtesy sa atin ng DZRH. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tuloy kahit mag-reconcile pa sila ni Pangulong Bongbong Marcos ayon kay Senator JB Ejercito. Nandyan na ha? Naka-file na. So, July 30 yan ang start na. Aris number 28. Raymond at Pangas, please come in. Raymond. Mayor, wala na daw magagawa ang Senado kundi ituloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito naman ang paniniwala ni Senador JB Ejercito kahit pa may panawagan si Pangulong Bongbong Marcos na reconciliation sa pamilya Duterte. Paliwanag ni Ejercito, bahagi na ng ating proseso ng ating saligang batas ang impeachment na may responsibilidad ang Senado na dapat gampanan kaya't wala na silang magagawa kundi ito ay ituloy dahil dinala na nga ito sa kanila ng Kamara de Representantes. Alam ng senador na magdudulot ito ng hindi pagkakasundo, ngunit bahagi ito ng tungkulin ng Senado. Ayan, so lagot na si VP Sara dito. Kahit pala meron ng reconciliation sa kanila between PBBM and Dutertes, ay tuloy pa rin pala ang impeachment dahil nga ito ay batas. Kahit nga si Ejercito Estrada noon ay ayaw ng impeachment paborito kay VP Sara, pero wala silang magawa. Yan daw ay mandato ng batas na kapag mayroong questionabling opisyal na imbestigahan at gustong ma-impeach ay kailangan talaga ng mga impeachment proceedings na katulad niyan. Kaya dahil mandato ng batas ay kahit labag sa kalooban, kahit pro Duterte ka, ay kailangan gampanan ng Senado ang impeachment trial na yan dahil nasa batas nga yan. Kaya sabi ni PBBM ay ipaubayan nilang daw sa Senado ang impeachment. Wala na siyang pakialam dyan kasi nga makipag-reconcile na siya, pero ang mga accountability ay hindi pwedeng i-reconcile. Yun ang sinasabi ni Attorney Claire Castro, ang spokesperson ng PCO, the President Communication Office. Ang sabi ni Attorney Claire Castro ay oo nga, reconciliation meron, pero yung mga accountability, yung pananagutan sa batas ay naroon pa rin, hindi yun matanggal. Ang reconciliation ay yung sa both parties lang, pero ang mga kaso ay hindi kasama yun na mawawala. Lilitisin pa rin yun dahil yun nga ay kaso. Ano na lamang ang batas natin, anong silbi ng batas kung ganyan lang, di ba? Walang pananagutan, thank you lang dahil reconcile na. Kaya hindi pala maganda sa mga Duterte itong reconciliation na ito dahil akala nila ay quits na pero hindi pala. Hindi quits mga kababayan, kaya hindi mali yung iniisip natin na bumigay na si PBBM, na lumambot, na natakot sa mga Duterte o kung ano-ano pa na mga iniisip natin. Hindi pala. Yung reconciliation ay sa mga kalooban lang, pero hindi kasama na makwits yung mga accountability at yung mga kaso. Ang pananagutan sa batas ng mga nagawa nilang dalawa, ni VP Sara sa paglustay ng kaban ng bayan, si Digong naman ay yung tukhang 30,000 kaluluwa ang nawala, di ba mga kababayan? Kaya reconciliation but accountability still remains sa mga Duterte. Kaya hindi maganda ang reconciliation na ito kasi hindi nga quits. Itong si Bongo kasi nagsalita na reconciliation pero pauwiin daw si Digong. Ibig sabihin ng pauwiin ay mawala na yung kaso sa ICC, di ba?
wala nang mananagot sa mga namatay nung tukhang na napakarami. Kaya mukhang hindi pwede, di ba? Kailangan talaga ng pananagutan doon sa nangyaring yun. Alright, tapusin natin ang video courtesy ng DZRH. Si Senador JB ay isa sa mga senador na nung una pa lamang ay nananawagan nito na huwag nang ituloy ang impeachment dahil lalo lamang itong magbubunga ng divisiveness sa ating mga kababayan at mas mabuting pagtuunan na lamang ng pansin ang mas mahalagang bagay na kailangan ng ating mga kababayan. Doon sa naunang schedule na binanggit ni Senate President Francis Escudero ay magkukonvene yung Senado bilang impeachment court sa June 3. Manunumpa na yung mga senador bilang mga hukom, suot yung ipinatahi nilang robe na kahit merong dalawa na hindi tinanggap. Babasahin ng prosecution panel ng Kamara yung mula sa Kamara yung articles of impeachment bago maglabas ng somo ng Senado para pasagutin si Vice President Sara Duterte sa mga reklamo laban sa kanya. Dinala na nga ito sa kanila ng Kamara de Representantes. Alam ng senador na magdudulot ito ng hindi pagkakasundo, ngunit bahagi ito ng tungkulin ng Senado. Si Senador JB ay isa sa mga senador na nung una pa lamang ay nananawagan nito na huwag nang ituloy ang impeachment dahil lalo lamang itong magbubunga ng divisiveness sa ating mga kababayan at mas mabuting pagtuunan na lamang ng pansin ang mas mahalagang bagay na kailangan ng ating mga kababayan. Doon sa naunang schedule na binanggit ni Senate President Francis Escudero ay magkukonvene yung Senado bilang impeachment court sa June 3. Manunumpa na yung mga senador bilang mga hukom, suot yung ipinatahi nilang robe na kahit merong dalawa na hindi tinanggap. Babasahin ng prosecution panel ng Kamara yung mula sa Kamara yung articles of impeachment bago maglabas ng somo ng Senado para pasagutin si Vice President Sara Duterte sa mga reklamo laban sa kanya. Ayan, so klarong-klaro mga kababayan na kahit na merong reconciliation ay tuloy pa rin ang impeachment. June 3 ang panunumpa ng prosecution ng mga congressman na kasama sa impeachment trial na ito. Kaya June 3 tinaabangan pag-umpisa ng uusok ang social media dahil sa mga balitang ito na impeachment. Divisiveness, sabi ni Estrada, magkaroon ng divisiveness, pagkakahati, pagka-divide ng publiko kapag matuloy ang impeachment. Of course, merong mga supporters pa rin si Sara, pero hindi na. Kasi hindi na magkaroon ng divisiveness kasi na-orient na ang mga tao. Kahit mga DDS ay alam nila na meron ngang nalustay na pera si BP Sara. So kailangan talaga panagutan. Hindi naman siya makulong dito. Pagkatapos nito ay maano lang siya, ma-impeach, mawala ng posisyon sa gobyerno. Yun lang naman yun, ang impeachment. Ang masaklap lang sa impeachment, kapag na-impeach ka ay hindi ka na pwedeng kumandidato anumang posisyon sa gobyerno, kahit barangay captain ay hindi. Kaya mawala ng sila Sara, si Sara mismo mawala sa limelight ng politiko kung siya ay ma-impeach, kasi hindi na pwedeng tatakbo Kaya kailangan hindi talaga siya ma-impeach para sa kanilang kapakanan ng Duterte clan, kasi siya yung queen siya yung reyna, si Digong ang king, ang mga prinsipe ay yung kanyang mga kapatid. Grabe, completos regados. Alright mga kababayan, ano ang palagay nyo? Ang reconciliation ba ni PBBM sa totoo ay kasama ng makwits ang mga kaso ni Sara at Digong? O talagang ang reconciliation na ito ay walang kondisyones, na hindi pwedeng magbigay ng kondisyon ang mga DDS na pauwiin si Digong at hindi na i-impeach si Sara? Kung ganyan ang reconciliation nila, ay lalong hindi papayag dyan si PBBM at ang kanyang mga kabinete at ang lahat ng nasa kampo ni PBBM ay hindi papayag na ganyan ang mangyayari, na lahat na lang ng hilingin ng mga Duterte ay bibigay ni PBBM kapalit ang reconciliation. Ano naman ang makuha ni PBBM? Ano naman ang makuha ng gobyerno kung papayag sila ng reconciliation? Wala Sila ang merong makuha
Dahil kung gustong pauwiin ni PBBM si Digong, sabihin niya na lang ni PBBM, gagawa ng sulat sa ICC na nagkamali ang kanyang mga opisyalis at pauwiin na si Digong, yan ay pauwiin. Dahil sa mayroong power ang presidente na mag-request sa tulad ng ganyang mga kaso. Alright, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, ako'y magpaalam na, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa mga bagong upload. Sa aking mga event followers, maraming salamat. Until then, paalam at ingat ang lahat.